So, ini nga mensahe is pamaambal na ton sa pamaagi nga ini is very common. Ini nga verse. It is a common or these verses are common. Nga ba kanay common gani? Damo ang nakabalo sini nga verse. Familiar verse. Amen? Ini nga verse ay very familiar na sa aton nga mga Kristohanon. Kung ikaw naka-appreciate sa ini nga verse, I do believe tugay ka na sa church. Amen? Amen. Ay kinanglanta ini nga verse. Ang Book of Hebrews, makita natin ginsulat sa mga Jewish believers. Lagi nga mga Jewish believers, may mga kabudlayan. So, ini nga verse, ang chapter gali, sa sining pagturunan, nagakambal ni conclusion ni sang chapter 11. So, ang chapter 11, amo isang ginatawag ng mga Old Testament believers. So, ginapakita ang ilang example. Kung paano nila natapos ang ilang race by faith. So, kung makita ninyo ang bansang Bible dire sa verse number 1, ang inyo makita sa last phrase, sa last sentence, let us run with patience the race that is set before us. So, nakita natin, they finished the race by faith. At si Apostle Paul, nagtawag sa ila dere nga, so great a cloud of witnesses. Nakita niyo sa verse number 1, they were called so great a cloud of witnesses. Sila ang mga nagatanaw sa aton nga mga tumulong subong ang panahon. Natulog kita sa mga Old Testament believers kung paano naton tapuson ang aton nga Christian life. Amen? And the reason why this letter was written is because weariness had occurred among the Christian or the Hebrew Christians. Kinsulat ni Apostle Pablo ay iningat iyon naga-exist or ang mga Kristohanon nga Hebreo nagapatyag sa kaluyahon sa ilang Kristohanon nga paghabuki due to persecutions, paghingabot, due to poverty, kinawadon kapigadohon, due to pressures. Pressures, mga kabudlayan sa kabuhi. You see that? Therefore, si Apostle Paul nag-encourage sa ila to continue the running or continue running the race until they reach the finish line. Maskin ano kabudlay, you need to continue your race as a believer. Right. Ang Christian life is like a race, and we need to finish the race by faith as we face persecution, poverty, and pressure. Kinahanglan tapuson pa naton nga Christian life or Christian race naton pagi sa aton nga pagkuko. Amen? Amen. Be a finisher by faith. Finish your race by faith. Come on now. There are 3 steps para matapos naton ang aton nga race. 3 steps to finish our race by faith. And number 1, very simple. Paano? Ano ang una nga tika para matapos ko akong talaga nun pagi sa akon nga pagtuo? Para matapos ko ako na Christian life na makita sa akon ang faith. Ay sa Hebrews chapter 11, makita natin na ginambali sa Bible, tanawan nyo na, verse number 4. Ang malabay faith, Abel, kita nyo, offered God more excellent sacrifice than Cain. And then, makita natin, sa verse number 5, by faith, Enoch was translated that he should not see death. He was caught up by God. Sa verse number 7, by faith Noah, being warned of God of the things not seen yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Sa kita natin, by faith,
always ginakambal ang word nga by faith. Napatay sila sa ilang pagtuo. Kristohanon, ang ibang nga mga nagakambal tumulo, hindi na sila nagkakapatay nga may pagtuo. Meron nagkakapatay nga backslider. Meron nagkakapatay nga wala sa church. Meron nagkakapatay nga di buwa sa Ginoo kay bangot rebellion. You see that? Ang pagtuo nga kinahanglan naton, makita niya ang pagtapos sa aton nga kabuhi sa aton dalaganon, kinahanglan may pagtuo. Amen. Amen. Una git, number 1, free yourself from shackled and sinful life. Hilwayon mo imong kaugalingon para matapos mo imo dalaganon nga may pagtuo sa ginatawag ng kapos kag pagpakasala nga kabuhi. Kita nga mga Kristohanon sang wala pa kita nakaangkon sang kaluwasan, kita gapos sa mga daan nga pagtuo, gapos sa daan nga pagpati, gapos sa daan nga mga practices of life, gapos sa nagkalain-lain kag kalibutanon nga lifestyle. Pero kita ginhatagan sa Ginoo sang freedom, sang kahinwayan. We are chained, but the Lord remove our chain. Tanaton, ang aton nga gapos ginkuwa sang Ginoo. Nga dapat kita nga mga Kristohanon giluwayon ta aton nga kaugalingon para matapos ta aton dalaganon nga may pagtuo. Amen. Kay hindi makita sa aton mga Kristohanon, mga abyan namon, mga bisita namon, ang pagka-Kristohanon kung aton kabuhi kapos pa. Right. Nagapos pa sa pagpakasala, nagapos pa sa bisyo, nagapos pa sa malain nga pagkabuhi. So nakita naton shackled life, ang gapos sa kabuhi amo ni ang magahender sa aton. Ang mga Apostle Paul dito sa verse number 9, ang basang Bible, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside kuwaon tani every weight ang nagapabugat sa aton. So ang gapos amo ni ang kabugatan sa aton nga kabuhi. Amo ni ginatumod ko nga gapos ano nagapabugat sa imo na kabuhi. Ang kaluyahon bala or ang katamaron bala sa pagpangalagad sa Ginoo, amo na bala ang gapos. Ang pagka-materialistic bala amo na bala ang gapos para ikaw makapadayon sa imo dalaganon. Ikaw nakabalumag sabat. Pero ang sa Bible, may ara kita kabugatan, may nagapabugat sa aton para makadalagan kita sang payat. Ang imo bala nga nagligad, amo na balang gapos, ang daan mo bala nga kabuhi. Ang mga daan mo bala nga prinsipyo, mga pagpate, amo ni bala ang gapos. Ang sa Bible, ilay aside mo na, kwaon mo na, para madlagan mo ang imong aris, mga pagtuo. Okay? Sa unang Kristohan, kung hindi ka Kristohanon, mas sinano lang, no? Ang lifestyle, mas sinano lang ginakantata, mas sinano lang ginahimok na. At sometimes, kung hindi tayo makuha sa aton kabuhi, nanging Kristohanon na ta, amunin nagapugong sa aton, Right. na makapatayo pa sa Ginoo, ay wala tanig na kuha. Amen? Ang aton nga daan nga kabuhi, sa nauyat na magkatos sa simbahan, ay dala pa naton ginagapos pa tamo. Pero kung kwaon tani, makapadayon kita by faith. Amen. Amo ni nagapugong sa aton. Let's look at Galatians chapter 5, verse number 7. Tama sa Bible, mga Kristohanon dire, mga utod sa Ginoo, mga bisita namon. Ang bala dire, sa Galatians chapter 5, verse number 7, ye did run well. Ang dalagan nyo sa inyo, Kristohanon, kapag-uwi mayad na. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sino ang nagpugong sa inyo nga magsunod kamo sa kamaturan? So, kung makita na ko ng konteksto sa Galatians chapter 5, sila ginhilway sa Ginoo, pero nagbalik sila sa dati nila nga pagpati. Nagbalik sila sa praktisang Judaism na ang tao maluwas sa kasubukan. Nagbalik sila sa dati nga ilang nga kaugalingon nga mga buhat makaluwas sa ila. Gana si Pablo nagambal nga sino ang nagpugong sa inyo. Ginhilway kita sa Ginoo sa gapos sang ginatawag kasubukan. Amen.
nga ang tao hindi na kinanglan magtuman sa kasubuan kay gintuman na ni Kristo ang kasubuan dito sa cross sang Calvary. Nalangsang na to ang kasubuan. Agang bagay isang Bible gani, kung ikaw nagatuman sa kasubuan, kung may maglabag ka na isa, guilty ka sa tanan. Paano ka maluwas kung guilty ka? Right. Amen. Kung guilty ya, kung sa usgato ya, silutan gitna. Right. Tama? Pero we are not only ginatawag di saved, we are justified also. Mga nga justified gani, guilty, kagin pa walang sala kasang Ginoo. Kaya ginbayaran niya ang aton nga daan nga pagkabuhi nga naggapos sa aton para makadalagan kita sa aton na Christian life. Amen. Amen. Sa mga daan nga prinsipyo para sa mga Kristohanon. O maybe sa aton man, amo ning gapos. Ang katamaron nga ramang Japon, paano ka makapadayon. Amen. Ang mga handong mo sa una, dapat wala na na. Kaya nga ang anaw, kaya nga handong mo subong mapahimaya at mapalipay ang Ginoo mo. Amen. At kung nalipay ang Ginoo, ang basa sa Bible, He will give you the desires of your heart. Amen. Amen. Yes. Amo na hindi ko na ito nakuha ang aton nga mga gusto sa tigipusoon naton, napugdayan, tagi na tinuwaan tagit, ay hindi nalipay ang Ginoo sa aton nga kabul. Kaya kapos kita sina nga mga pagpangalipay, or I should say, kalipay, nga iyasang aliputan. Right. You see that? Let us lay aside shackled life will hinder you. Free yourself from shackled life and sinful life. And then sinful life, kambali diyo no? Sa verse number 1 sa Hebrews chapter 12. Kung makita nyo Hebrews chapter 12, verse number 1, ang basang pulong sa Ginoo dire. Kambali diyo, if you look at this, but let us lay aside every weight. Pero may isugpod, and the sin which doth easily beset us. Magamba ka gani sa verse number 1 kung inyo makita, ang balya, beset us, nagapalibot sa aton, nagalambod sa aton nga kabuki. Mga beset us, naga-surround sa aton. You see that? And let us run with patience. So, dire pa niyo focus, and the sin which doth easily beset us. So, ang sala, hindi lang na nagahatag sa aton ang shackled life, nagapugong sa aton ang sala, amo man ay nagasakit sa aton. Wala sakit nga preaching kung tarong aton kabuhi tubangan sa Diyos. Right. Sakit lang ang preaching kung nailabang ka sa Ginoo. That's right. Okay? Sabi pala, ko sa sa mga araw sa church. Pero tandaan naton, kasi wala na nakita yan sa mga tubang, sa tubang, wala ka nakita sa mga Kristohanon, may nagapag-aw mo. Amen. Nagapag-aw mo. Sa imo nga ginahimo. Ang amo na ang nag-aatag sa aton sa kasakit. Right. Ang pagpakasala. Sa una nga time sa itan, save na, may ilang nga pangabuhi. Nag-antos na sila sa ang sala, nagsulod na sila nga kabuhi. That's why kita nga mga Kristohanon, kung ang sala ara sa aton kabuhi, ang preaching, hindi na namin. Sakit na. Yes. Amo na ganing nga hilwayon ta aton nga kaugalingon dire. Right. Ang sinful life, bati-batian to. Amen. Ang sin, hindi na yama hula. Ang sin bala, makasala ka. Pero ang sinful life, pwede ma-hula. Okay? Mga baka nga sinful life, kung wala kaya nagakabuhi sa sala. Mga baka nga nagakabuhi sa sala, nagakalipay sa sala. Kung ano nagakabuhi sa sala, nagakalipay sila maskin, ara sa sala. You say that, hindi nakabuhi sa Kristohanon. Right. Shackled life and sinful life cannot help you to improve your spiritual life. Hindi din mag-improve aton na spiritual life, ang aton na Christian life. Kung sa lakara sa aton nga mabuhi. Free yourself from shackled and sinful life. Number 2, forward run by faith to finish life. That's number 2. You need to run forward. Amen. Amen. Ang ina may dalagan, di ba? Pero dalagan. May dalagan ko naman may 100 galing ano. Na-register na. Forward run. Ang Christian life, hindi backward.
Always forward, never backward. Amo na Christian life. Tama niya, let us run, tayo sa verse number 1, with patience. And to forward, run by faith to finish line. Sa running, ang pakatuan sa tanan, finish line. Amen? Yes. Pero may nagatalang, kay wala pamati. Okay? Sa running, may nagatalang. Sa marathon, may nagatalang, kay wala pamati. On the end, ang liko, ang orientation, wala pamati. You see that? Kita ang mga Kristuano, dapat ang aton nga Christian life forward, hindi backward. Okay? Hindi man dapat downward. Forward lang. Kung gusto mo upward, kaya ganda na yan. Pero kung saguta ka, forward. Amen? Forward, run by faith. Amen. So finish time. Run with patience. Sa Christian life, pinanglanon ang patience. More patience. Tamo sa mag-reject sa imo. Ang mga nag-upload sa imo sa una, hindi na mag-upload sa imo. Say that? Amo na Christian life. Right. Ang mga ginahagad mo kasi gambal, yes. Pero at the back of their mind, no. Ang masubok akong never. Ang masubok akong never again. You say that? Amo na kinanglan sa patience. Kung nakapoy ka, patayon ka. Kinanglan sa patience. Run with patience. Sa running, ang nagdagan ka, makapoy. Pero hindi na rason nga punta kay ang dalagan pangadto sa finish line. Amen. Ang Christian life na to niya, patayon. Maskin may mga kapuglayan, kanyang balipag-vlog sa mga Kristuanon, may kapigaduhon ka mo, may persecution ka mo, may pressure ka mo, patayon. Amen. Amen. Nakawadaan ka, patayon. Ang padya sa finish line. Wala sa dalaga nun. Nang panggadalagan ka, hindi mo na yung mabato ng padya kung hindi ka maglambot sa finish line. Amen. Nagining padya, spiritual, heavenly nga padya. Pero sa running, hindi mo lang nagatagan. May mga ginatawag ba na nga station. Nabangan nga station, dahil ng tubig, nagakwa ka, kaon, magrunning yung binagadagan, ang gandagan sila sa finish line, patay sila kung layo. May mga kinakantaan na. Sa Christian life, hindi ba lang doon patya sa punta, ginabless ka man sa Ginoo, samtang nagadalagan ka, Amen. ginagaan ka man sa Ginoo sa pagpakamaayo, anak, kapoy ka na, ari ang pagpakamaayo, ginaprovidean ka man sa Ginoo. Amo na maintindihan naton kung ano ka-importante ang magpadayon. Amen? Run with patience. And then run with perseverance. Ang manadyo, let us run with patience the race that is set before us. Kita nyo na ang word nga, no? The race that is set before us. Ang race, why ka kabalong, ano ka, lawig. Amen? Kung pilain mo iba, kung diin ka idangat mo itatira hasta imo nga race. Kung kapoy ka na, nagapangayo ka sa lipot nga race. Gusto nyo, you want long life? Padayon. Amen? Hindi ka magpakapoy-kapoy. You want short life? Pakapoy-kapoy. Nabasang ino kapoy ka na. Tiri lang imo ka finish life. Nanay mo itat? 23? Ganda ka 1 year. Para mapahuway ka na. Ginawa pa tayo. Amen. Ang Ginoo naghatag sa aton sa ginatawag strength. Ang banal Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mga baka na nga perseverance, kasi maskin ano ang kabudlayan, padayon ka. Mga baka nga patience, gani, maskin ano ang kabudlayan, wala ka nag-untak. Amen. Perseverance, importante ang perseverance. Let's look at Philippians 3:14. Philippians 3:14. Kami biyar man nga verse that we will read. Ama niya,
sa pulong sa Ginoo dire. Philippians 3:14. The Bible says here, look at this. I press toward the mark, for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga bakit nga press gani? Kano? Gatag sa effort, naga-exert sa effort toward the mark of the high calling. Pakat po sa iyang finish line. And this is what we call high calling of God in Christ Jesus. You see that? Itabong do ano ka-importante mga Kristohano na nga tuwag perseverance sa mga Christian life. Amen? May kanta ganin nga tuwag, press on! You need to press forward. Ay kung pasugtan talang nga kung niya kabuhi, kaugalingon, hindi kita yung makapadayon. Amen? Kapoy mo ng Christian life. Hindi tapos our Christian life. Our Christian life is not like a bed of roses. May kakapoy gid ang Christian life. Take ang lansang perseverance. Mga nga perseverance na continuation ni naga-padayon ka. Amen. And then run with perspective. The race is set before us. Your race is not my race, and my race is not your race. You have your own race. Kaya hindi ito pwede bantayan. Ibang hindi sila yung pastor tutol niya, okay na si mo. Siyempre hindi na okay sa akon, pero ang pamangkot tutol tagid. Amen. Nga gina-question pang race ang iban, kaya may race ta nga ara sa aton. We need to run our race with perspective. Ano ang gusto ko malambot sa akon nga Christian life? Dapat may perspective ka. Gusto ko bala makita nila nga faithful ko, nga fruitful ko, o kung ano pabilin ko nga stagnant sa akong Christian life. Iban sa aton may mga potential ta. Even bugay ka na sa church, may potential ka. Galing wala mo gina-maximize. Wala ka gina-maximize. Kaya kung kita ka mabublayan, kakakunaw ka. Dayon. Why ka bala ginatanaw, wala kung sino ang nag-set, wala. The race that is set before us. Ang daan natin, ang nag-plastar sa atong talaga nun, hindi yung pastor, si Jesus Christ na. Ang Diyos ang nag-plastar sa talaga nun natin. Hindi ang pastor. Kami nga mga pastor, yan nagalit lang, nagahampan lang, pero si Kristo yapon ang masunod. Siya ang nag-set sa aton sa race. Amen? Siya ang ara sa finish line. Ay nga manaw, kung tanaw na to ng Bible, karong dugay-dugay, siya yan nakatapos man sa iya nga dalaga nun. Mamudlay nga dalaga nun. On the road to Golgotha, the place of skull. Diba? On the Mount Calvary, nagpalangsang siya para sa imo kung sa akon. Ang perspective sa aton sa Ginoo nga ang tanan nga magtuo sa iya makaangkon sa walay sa katapusan o sa kabuhi nga walay sa katapusan. You see that? Ano ang aton nga perspective? Mga baka nga perspective, goal sa imo nga Christian life. 1 Corinthians chapter 9 verse number 24. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Are you okay? 9:24. Ano kaya? Ano ba sa pulong sa Ginoo dire? Knowing not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that he may obtain. Ano yung word? Run that he may obtain. Para may malambot ikaw. That's why we need to run by faith to finish line. Run with perspective. Kung goalless imo kabuhi or aimless imo Christian life, wala ka tugo. Amen? Diba tuon ko? Kung aimless imo Christian life, wala ka pa tugo. Why ka lalambuton sa imo Christian life? May ginalambot ka sa ato niya Christian life. Ano ito ginalambot, mahimaya ang Ginoo naton. Makapadayon ta nga may katutong. Amen. Makita ka sa Ginoo, masakwan ka sa Ginoo nga nagapadayon ka sa iya nga panimbakon. Makita ka sa Ginoo nga nagapangalagad ka, nagatuon sa iya nga tulong. May perspective sa aton nga mga laborers, makita sa Ginoo may kinadala ta nga makatawa sa tiilan sa Dios. May mga tawo nga naluwas pagi sa aton nga kabuki. So, amen.
Acts chapter 20, verse 24. Anong ba niya Apostle Paul dire? Acts 20, 24. Acts 20, 24. Ang ba sa pulong sa Ginoo dire? Let's look at this. But none of these things move me. Persecution, poverty, pressures, predicaments of life. Hindi niya nakapationg sa akon. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course. What is course? Is race. With joy na may kalipay, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kristo anon, para kita mangin finisher by faith, we must forward run by faith to finish life. Amen? Ang Christian life, forward by faith. Last, ulihin. Amen? Sana lang. Last. Paano ko maging finisher by faith? Ang sa Bible sa verse number 2, Hebrews chapter 12, looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the finisher and the author, or the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nakita niyo? See that? Looking unto Jesus. The third point is, or the third step, fix your eyes on Jesus Christ. Gusto mo matapos, imo talaga noon nga may pagtuo, fix your eyes on Jesus Christ. Ang imong mga focus wala sa iba, hindi si Lord Jesus Christ. Amen. Sino atong ginapokusan? Ang kabudlayan, hindi ka makadalagan, ngunit ang puko. Ay kung magpulok ka palang gani sa kabudlayan, gani, pag ma-overwhelm ka, imo nga pagtuo naga-anula. Right. See that? Fix your eyes on Jesus Christ. Look at His person. Meron nagahambal nga. Patayon lang. Hindi pagtulo ka ang iban nga tao. Kasimbahan pala, tulo ka lang si Jesus Christ. Galing ang problema niya, hindi niya makita si Jesus Christ. Pero makita niya ang iban nga tao. Tama? So, siniyambang ka, hindi sa padayon. Kaya dapat ang tulugon naton ang persona ni Jesus Christ. Amen? Paano ko makilala kung mabalaan ang persona ni Jesus Christ? Tulo ka imo nga Bible. Kung gusto mo mabalaan, makilala ang persona ni Jesus Christ, tulo ka ang tulong sa Ginoo. Amen? Look at His person. Ano ang personality ni Jesus Christ? Philippians chapter 2. Ano nga nyo? Philippians chapter 2. Amo ni gani nga hindi ka makita si Kristo, pero may pulong pa sa Diyos. Nga dapat kilala sa persona ni Jesus Christ. Let's look at Philippians chapter 2, verse number 5. Ang sa Bible there, let this mind be in you. 2:5. Ang book of Philippians. Which was also in Christ Jesus. Yan yung word. Who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, ano yan mo? He made himself of no reputation and took upon the form of, ano yan ang persona? Servant. See that? And was made in the likeness of man, and being found in fashion as man. Ano pa isa? He humbled himself. You see that? Kung magtulok ka kay Jesus Christ, kinanglambalaan mo ni. Ay para makita man sa imo kagalingon ang natawag humbleness. Kaya Ginoo gani, nagpakaubos sa iya nga kagalingon. He humbled himself and became obedient. Kita niyo word? Nangin, masinulong doon hasta sa kamatayon. Ang manig yun, no? Even the death of the cross. Kita nyo? This is the criminal death.
from cradle to cross. Halin sa pasungan, halin sa sabsaban, pakadto sa cross. He became obedient. Nagasunod siya sa Ginoo. See that? Look at his person. That's why wala gid siyang rason na magkuntata. Nakikita na ito ng Ginoo gani, nagpaubos sa iya nga kaugalingon. And then look at his, kita na ito sa verse number 2, Hebrews chapter 12. Okay pa ka mo? Amen. Dali na lang matapos. Hebrews chapter 12, verse number 2. Ang bali dyan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino si Jesus Christ? The author and the finisher of our faith. Amo na ganitan awon na to ng iyang person. Kita niya? Siya ang nagsugod, siya ang nagtapos. Is the author of our faith. And then naman niya, mga Kristohanon, who for the joy that was set before him, niya, ano pagit? Endured the cross. Ang kabuhi sa Ginoo ya, sa ginarian sa Diyos, ara sa siya glory. Pero yung batas niya pa ang pagantos, ang cross. Look at his passion. Not only his person, but his passion. Nalipay sa Ginoo nga mapatay para sa imo kag sa akon, para tubson ka lang sa imo nga kasalanan. Dapat kita nga mga Kristohanon kalipay man ato na magpangalagad sa Ginoo. Hindi ka bugatan, hindi ka budlayan, kundi kalipayan. Asad diyan ako, there is joy in serving Jesus. Amen. He endured the cross. Amo na niya nga passion. Magamba ka passion, may aral na buwan na ka word sa tanawan ng passion. Ang passion, it might be ang imo nga habi o ang imo ginaubra sa matagadlaw nga tanan. Ang passion, nagakambal man ni sa pag-antos. Kanya the passion of Christ. Ang pag-antos ni Ginoong Jesucristo. You see that? Ano aton nga passion, kalipay sa Ginoo nga mag-antos para sa imo. Kalipay sa Ginoo nga magpangalagad sa iya nga langit mamyaman. Amen. Ano aton nga kalipay? Maybe sa aton iba nagakabugatan sometimes, pero tandaan naton, makapadayon kita kung makita naton nga hinhimok tanan sa Ginoo para sa aton. Amen. Para sa imo ag sa akon. So you see that? Look at his passion. And not only that, ang maligyan na kung tanayon nun naton, ang despising the shame. Impaliwala niya ang ginatawa, kawianan. Amen? Amen. Ito ginikayan lang, kuntat na. Pero siya yung despise na, basta yung ginbaliwala niya. Amen? Kung siya ko imo ginabuhat, maskin ano pa nga kritisismo, nag-persecution, yung balsi mo sa mga tao, padayon lang. Amen. Kay kabalo ka sa imo tagipusoon, imo ginabuhat para sa imo, para sa Ginoo, at para sa imo nga isig kapariyo, at para sa imo nga simbahan, at para sa mga Kristohanon, para sa mga tao kanang lansang kaluwasan. Amen. You see that? Amo na gani kung hindi ka man pastor pero ginatawag ka, ginayaguta ka. Pastor, di mo kadto. Hindi ka man pastor. Hindi man sign of respect. Despise man sa imo, di ba? Pero nagapadayon ka. Kaya man ginatulog mo ang pasyon ni Jesus Christ. Ano ginabuhat ni Kristo para sa ako? Ano yung tawag nga? Pasyon. You see that? Nakita na ko, nabalid yun, no? Ang namin dire, and is set down at the right hand of the throne of God. Then si Kristo, sa trono sa Diyos. Kung ara sa trono, ano ang bot silingon sila? Ara sa pwisto, ara sa iya ang gahong. You see that? Amo na ganin nga damo, ni gusto mga pwisto. Kasi sa government na ganit nag-aaway sila, ay gusto nila may pwisto para may gahong. Diba? So you see that? Look at his power.
He is set down at the right hand of the throne of God. This is the figure of speech that the Lord Jesus Christ is equal with God. You see that? Hindi nga duwa ang trono. Isa lang ang trono. Pero ini ginagamit sang author sini nga nga epistle para mapaintindi sa aton na si Ginoong Jesu-Kristo makagagahom. Amen. Makagagahom siya. Sarangan niya kahimuwayon sa imo nga mga kabudlayan. May ginawaton ka ang Ginoo may gahom sa pag-provide sa imo nga kinanglanon. Right. Nagapanguya ka sa imo Christian life, ang Ginoo may gahom nga maghatag sa imo sa kusog. Huwag ka sa kalipay, ang Ginoo may gahom sa paghatag sa imo sa kalipay. You see that? Ang Christian life mabudlay ni pero puno ni sa kalipay kay may gahom. There is power within us nga gikan sa Ginoo naton. We need to look at His power. Wala ka ginset sa Ginoo sa imo nga Christian life na hindi mo matapos. Amen. Nga damo naga-back out, damo naga-punta. Ay wala sila nagatulok sa gahom sa Diyos. See that? Kung ako kag ikaw, makikitanaw ng isang kalibutan, discouragement, wala ta nagasalig sa Ginoo naton, wala ta faith, wala na ito gina-acknowledge siya nga gahom, nga matapos sa itong dalaganon, mauntat kita. You say that? We need to fix our eyes on Jesus Christ. Amen? Patayon, you need to be a finisher by faith. May isa quotation. If you look at the world, you will be distressed. Kung magtulok ka sa palibot, sa kalibutan, you will be distressed. If you look at within, you will be depressed. Matulok kasi mong kagalingon, sa ino ka kasi ma-depress ka. Mambal ka hindi, kuya ka padayon, din kay, kulang mo kung gani budget. Paano ako makapadayon? Ay kanang lanon ko gani man sang support. You see that? Ma-depress ka. But if you look at Christ, you will be at rest. May katawayan kung kay Kristo lang ba pero naga-sandig, nagatulog. Amen. Kay may gahom siya na maghiway sa aton sa mga pagudlayan. Kristohanon, importante kayo. I will close sa sini nga first. Let's look at 2 Timothy chapter 4, verse number 7. 2 Timothy chapter 4, verse number 7. Anak ama? 2 Timothy chapter 4, verse number 7. Ang nasa Bible there, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sa aton bala, makahambal ta sini nga word. Ang Ginoo bala, magkuha sa aton. Dali na lang kita sa aton nga finish line, makahambal ka bala. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ikaw nakamalo. Basi subong tuya na. Christian life. Tandaan na to, we need to be a finisher by faith. To enter the race. Kung hindi ka Kristohanon, gusto mo mag-enter, ma-register sa niya race, be sure sa imo nga kaluwasan. To enter this race, you need to be sure that you are saved. Paano? You must receive Jesus Christ through faith and repentance. Bakuna siya ngayong personal at bugtong ng manluluwas. Kristohanon start in salvation. Finish through service. Ang Christian life, hindi tayo mabalaan kung astasan o rin. Sa pabuyan-buyan ka. Kinanglanta mong in finisher by faith. Let us pray. Balang na Diyos ng ito nga may madaming mga salamat sa imo kay katutong Lord. Salamat itis mo nga aga Ginoo. Ang tulong ni mo nagtutong sa amin that we need to be finisher by faith. Ay han Ginoo sa mga Christian life, ay pangluya kami. Nakapoy kami Ginoo.
takhan kami. Nako kami problema. Kung nakita na mo nang ang imong at tinupuyo sa mga kapuy, matapos na mo nang dalaga noon, may pagtuo. Nakasapuan kami Ginoo nga matupog sa imo Ginoo. Makakata, well done, thou good and faithful servant. Nara kami gusto kita ipakamuyo, kabay Ginoo, ipakamuyo nga Ginoo, uligi ako maging finisher by faith. Nangyari sa amon, hindi pa nakasigurado niya kaluwasan, kabay Ginoo ikaw maghatag sa niya Ginoo ng kaluwasan. Kabay tuwan niya si Kristo nakatay, ginlubong, pag napanhaw, para luwason siya sa iyang mga kasalanan. At tanan na tawang makasasala, ang salam may bayan, kamatayon, binaw, makalayo. At ang salamat, si Kristo nagatag sa kaluwasan. Kabay sa bungaga niya tukuhan, Jesus namatay, ginlubong, napanhaw, para sa iya kaluwasan. Sa liwat, hindi na pangamuyo, in Jesus' name, Amen. Ang Ginoo na kusturya sa aton, with the Lord talk to us,